Nireklamo ng isang pasahero ang rider ng sinakyan niyang motorcycle taxi. Imbis na ihatid daw sa bahay, ay sinamantala umano ng rider ang kalasingan ng biktima sa isang hotel. Nakatutok si Marisol Abduraman, exclusive. Sa CCTV video sa loob ng isang hotel, makikitang paggewang-gewang na naglalakad ang isang babae habang inaalalayan ng isang lalaki hanggang sa pumasok sila sa isang kwarto. Nangyari ito September 3 bandang alas 5:30 ng madaling araw. Nang araw din yun, dumulog sa Police Station 3 ng Manila Police District ang 21 anyos na babae sa video. Kwento ng pulisya, nagreklamo raw ang babae ginahasa siya ng rider na kanyang sinakyan. Alas 5 raw na madaling araw nung mag-book siya ng motorcycle taxi sa Malate. Pero bakit tinulungan pa siya ng bouncer para isakay sa likod dahil sobrang kalasingan niya. Okay. Nung on the way, dahil sobrang hilo niya at piling niya malalaglag siya sa motor, nagpaalam siya dun sa rider na, "Kuya, baka pwede akong umakbay sa'yo at tungo ko yung ulo siya dahil sigurado ako, dun sa pag-akbay na yun, tumigas. Hindi, tumigas yung muscle ni Kuya. Kasi kung inakbayan ka ba naman pag hindi mo tinigasan yung muscle mo, baka bibitaw yung babae doon, di ba? Kaya kailangan, pag nagmumotor ka, kailangan mong tigasan yan para makaakbay na maayos. Alam mo, sa totoo lang gusto ko lang batikusin gusto ko lang banatan yung mga tarantadong kaibigan ng babae, bakit nyo pinabayaan yung kaibigan nyo? Imposible naman pumunta yung babae mag-isa dun sa bar. Diba? Inuman tayo! Mag-isa siya, inuman tayo! Inuman ko mag-isa, inuman tayo! Sigurado ko, may mga kaibigan yan. Diba? Asa na yung mga kaibigan niyang nagagaling-galingan? Yan ang problema sa mga magkakaibigan Diba? Inom-inom kayo, kaibigan kayo, tapos pinabayaan ninyo yung kaibigan nyo sumakay ng Grab? Ano ba kayo? Ito the mere fact na pinabayaan ninyo sumakay ng motorcycle, gago kayo. Diba? Sira ulo kayong mga kaibigan nitong babaeng to. Sana kayo maano din. Malaglag sa motor. Hindi totoo naman diba? Napakawalang yan naman ninyo. Pinasakay, lasing, hindi ho pinasasakay ang lasing kahit angkas. Paano pag nakabitaw yan? Kailangan sumasabay yan sa pihit ng driver. Pagka gumanto, di naman pwedeng kumontra yan. At saka, isipin nyo, lasing. Siyempre, paano kung nakaganyan yan o biglang laglag? Diba? Ako, naiinis ako dito sa mga kaibigan nila Sa totoo lang. Una, naiinis ako, pasensya na kahit biktima yung babae, ano ba namang katangahan yan? Pasensya na hindi naman siya pinangalanan kaya okay lang Sana naman sa susunod na iinom ka, siguraduhin mo na may kasama kang matino. Alam mo naman kung kanta na nga ganyan, di ba? Kapag may alak, may balak. May alak, may balak. Wag na wag kayong tandaan niyo yan. Kaya ako, eto kaya yung yung mga mocha girls, yari sa akin yan. Pag gusto nila mag-aaya silang inom, sabi siya, ang problema, sagot ko pa, inom nyo. Sabi ko, gusto nyo mag-inuman sa cab? Akong bahala, sagot ko. Ganun ako katapang. Yun nga lang, kasama nila lahat ng security namin. So, 4 yun. So, iinom sila, nakaseparate sila, kasama yung mga security nila. Sabi ko doon sa mga security, pag yung mga yan hindi nakauwi, maghanap na kayo ng trabaho nyo. Siguraduhin ninyo makakauwi yung mga yan. Hatid nyo sa bahay kung kailangan. Siyempre, yung mga mongers, hindi sila makapagsaya kasi hindi sila makapagwalwal. Alam mo mga kabataan kasi ngayon gustong-gusto yung wal tayo, yung walang yung wala akong gusto ko, ako nang bahala sa buhay ko. Hindi totoo, ganyan ang ugali ng mga kabataan Sasabihin nila sa akin, ano naman sir, ang KJ mo naman, ba't may makasama kaming bouncer? Paano po forma yung mga lalaki sa amin? Di po forma sila.
Bakit? Unless manyakol sila. Pag manyakol talagang hindi ko sila papopormahin. Oo. Kaya, walang biro. Kaya nga naiirita ko siya mga ganyan eh. Yung pupunta kang babae ka, mag-isa ka, iinom ka mag-isa. Anong ine-expect mo? Galangin ka? Tapos, ako nagagalit ako dun sa rider na manyakol ha. May kasalanan yun. Dapat pinuputulan ng etit yun eh. Ay, sorry. Oh! Dapat pinuputulan talaga. Dapat binibita yung mga yun eh. Diba? Walang biro. Pero, minsan kasi, kasalanan din naman natin. Wag tayo maglokohan. Bakit babae ka ang tao? Pupunta ka, makikiinom ka sa mga kaibigan mo. Tapos iinom ka, magpapakalasing ka, tapos bigla kang sasabihin, kasi minolesta niya ako eh. Tanga ka ba? Uminom ka eh. Ano i-expect mo? Maggalangin ka. Ginagalang kita habang umiinom ka. Magalang-galang ka kasi. Inom ka lang dyan ha. Ay, ginagalang kita. Tanga ka? Kaya nga kayo uminom para bastusin ka eh. Di mo alam? Ngayon mo lang nakalaman yun? Hindi, pasensya na pero nakakairita eh kung bakit yung mga... Minsan kayo mga kababaihan din ng ano eh. Pag ang lalaki nag-ayang umiyom sa babae at nilalasing kayo, anong gusto? Mag-pray over after? Halika, manalangin tayo, sister. Sister, pray over kita ha. Kasi lasing ka na, pray over kita. Kaya ka nilasing yan! Gusto niya kanyang nyok-nyakin! Hindi, kaya ko pa! Kaya ko pa! Nakakairita, bobo eh! Tapos biglang, kinabuk, ano ko eh! Ano ko? Diba? Naku po, pag mga ganyan, minsan, ako naiirita ako dun sa, siyempre dun sa kriminal. Kriminal yung rapist na yan, dapat talagang bitayin yan. Ang bitay hindi sa ulo, dito sa ulo ang dun isabit yung tali. Pero sana naman tayo mga kababaihan, wag naman po tayong ganyan. Alam nyo na nga eh, kasi alam mo, kahapon pa meron akong may isang balita, hindi ko na lang na-play dito eh. Teenager din, nakipag-inuman. After ng inuman, ginahasyasan ng mga kasamahan niya. Okay? Tapos, natagpuan na lang tigok na. Sa loob ko, una, bakit pinayagan ng magulang? Pangalawa, bata pa ito ha, as in, minor. Tapos, iinom. Bakit? Ay, yung pogi kasi nung kasama namin. Pogi. Pogi pala, ba't ka nagreklamo? Hindi kasi di ba ganyan? Hindi, pogi siya kaya nakipag-inuman ako. O edi, you deserve it. Sorry pero kayo mga kababaihan, sobrang lasing ko. Nag-okay naman yung rider. Napansin na raw ng biktima na paikot-ikot lang sila hanggang dalhin na raw siya nito sa isang hotel sa Santa Cruz. Hindi ko nga maintindihan, pinabayaan ng kaibigan nila yan, Manila. Doon na raw nangyari umano ang panghahalay. Nang magising daw siya, nakita niyang nagbibihis ang suspect, kaya tumakbo siya palabas ng kwarto at humingi ng tulong. Ang sabi ulit ng victim natin, hindi ko po kilala yan. Nung lalapitan na nung mag-live-in partner yung rider para harangan, bigla siyang sumakay sa motor at humarurot. Kinilala ng pulisya ang suspect na si Maynard Flores. Yan, tandaan niyo yung manyakol na yan, si Maynard Flores Jr. Alam mo siguro itong sising-sisi na to kasi nakita ko ito, pinost to ng GMA, nakita ko yung hinahunting na ito si Maynard Flores Jr. Ako po, Junior. Yari ang Junior mo ngayon. Hindi kasi isipin mo,
Alam mo, ang laking pagsisisi nito. Kasi yung 5 minutong sarap yon, naku po. Mantakin mo, tanggal ka sa trabaho, wanted ka, hindi naman madali ma-wanted eh. At yung kaso mo, iba ha, non-bailable yan. Tapos pag ikaw, naku po, grabe yung kulong mo. Good luck sa'yo. Sa 5 minutong kalibugan mo, sana naglato-lato ka na lang. Hindi, kaya nga kayo mga kayo mga Grab rider, angkas, joyride o whatsoever na mga yung kalibugan ninyo, huwag nyo dalhin sa pagtatrabaho. Kasi isang ganon, alam mo yun, matempt ka ng isang ganyan, walan ka ng trabaho, makukulong ka, paano pamilya mo, nakaasa sa'yo, paano anak mo, diba? Sira ang buhay mo sa 5 minutong kasarapan. Hindi, diba? Naintindihan niyo ibig ko sabihin? Alam nyo, sabi nga sa mundo na ito everything is permissible but not everything is beneficial. Okay? Yun ang sinabi ng Biblia, diba? Meron din sinabi pa ako naman. Lahat tayo malaya, pero hindi tayo malaya sa consequence ng gagawin natin. Tandaan nyo yan. Lahat ng ginagawa ninyo, may consequence yan. Okay? Maaaring yung consequence na yan ay maganda o masama. Tandaan nyo yan. Pag may ginawa kayo, pwedeng maging masama ang mangyari sa inyo o pwedeng maging mabuti. At dahil lamang yan sa kapirasong kasiyahan. 5 minuto, 2 minuto, baka nga di pa tumagal yan. Dahil sobrang tigang na ni kuya. Diba? Isipin mo yan Tapos gayon, nakabalandra na pangalan mo. Hindi ka na pwedeng pumasok. At sabi pa ng kumpanya na yan, talaga makukulong siya. Junior, nakausap daw ng mga pulis ang kanyang kamag-anak at kinatawan ng pinagtatrabahuan at nagsabi daw sila na ilulutang daw nila ang suspect. Sinampahan na ng reklamong panggagahasa ang suspect na hanggang ngayon ay at large pa rin. Akala ko ba lasing yung babae? Lasing nga, nagising na lang siya. Kasi minsan yung pagkalasing mo, after 3 hours, nahihimas-masang ka na siguro pagkagising niya, yun na. Kaya hindi, ito tandaan niyo yan. Ito'y lesson din, hindi lang doon sa gumawa niyan. Sa atin din, alam mo, lagi kong iniisip yan Bago ka gagawa, mag-isip ka muna ng siguraduhin mo. Ano ang resulta ng gagawin mo? Dahil sa tanda ko na ito, ang dami ko ng maling ginawa na may consequence. Laging may consequence at nare-realize mo na lang sa dulon. Dapat pala hindi ko to pinatulan Mga ganun. Alam mo yun, buti pala hindi ko siya sinagot Pogi problem. Buti pala, bakit? Taba niya na ngayon Joke lang. Ganun na pala itsura niya ngayon. Tumanda siya. Di ba, mapapaisip ko buti na lang hindi ako pumayag magpakasal. Kung hindi, nakakulong ako. May mga ganyang mga kaisipan sa buhay mo na subukan nyo magmuni-muni minsan na hindi, ito, seryoso to Minsan, pag nagmumuni-muni pag nagkakape kayo, ano ba yung mga bagay na ginawa ko noon na nakita ko na yung resulta ngayon? Okay. Ano doon yung maganda at ano doon yung mali kong nagawa? Tingnan ninyo. Pakikita ninyo Ay, ito, mali itong ginawa ko ito. Palpak ako dito. Dapat di ko na ginawa to. Para alam mo na pag dumating uli yun, hindi mo na uulitin. Yung ganong problem, di ba? Pagka umulit, alam mo na gagawin mo. Isipin nyo na mabuti yung kasi marami pang dadaan sa buhay ninyo na magdi-decide kayo kung anong gagawin nyo. Tulad niyang ginawa ng lalaki, di ba? Tumigas siya habang nakayapos sa kanya yung babae. Kapag ganun siya. Hindi niya inisip.
Akin bang aaksyonan etong temptasyon na to? O akin itong lalabanan? Hindi eh. Nagpadala siya. Diba? Nagpadala siya doon sa temptasyon niya. Ano nangyari sa kanya? Sira ang buhay. Diba? Marami tayong ganyan sa buhay natin. Na road rage. Diba? Yung nangyari doon sa si ganun. Oh. Hindi, isipin nyo na lang yun, ha? Yung ilang minutong makapagyabang ka, may baril ka. Laman ka ng meme ng lahat ng social media. Diba? Eh ngayon pa naman, grabe pa naman ang meme ngayon. Pag ikaw naging meme ka talaga. Expert ng editor ngayon eh. May AI na ngayon eh. Diba? Isipin nyo yun, ha? Isipin yung mabuti yun. Diba? Yung isang sabi nga ni Bato, which is tama si Bato dito eh. Ako na ano ko yun, sabi niya, pag uminit ang ulo mo, hinga ka muna ng 3 beses o 10 beses. Tapos, mawawala na yun eh. Kesa sa, alam mo yun, sinakyan mo yung emosyon mo na yun, tapos sira na buhay mo. Isipin nyo na lang yung pamilya nun. Isipin nyo, tanggal na siya sa trabaho, tanggal pa, baril niya, wala pa siyang lisensya. Anong gagawin niya? Manududod na siya sa bahay. Tutunga nga na lang siya sa bahay. Hindi nga siya pwedeng manood ng TV at saka manood ng ng social media. Bakit? Puro mukha niya nandun eh. Diba? So ano gagawin niya? Manonood na lang ako ng Netflix. Performance will start momentarily.